Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Luciano, taong 1944, Visayas. Ang kwentong ito ay nangyari pa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Hindi man kapanipaniwala, bagamat totoong nangyari sa buhay ng nooy 26 anyos na si Luciano. Nasa laot ang binata ng mga panahong iyon at walang kaalam-alam na nakarating na sa kanilang bayan at karatig pook ang mga sundalong Hapon. Hindi pa siya nakakadaong. Kitang-kita na niya ang usok na nagmumula sa kabahayang malapit sa pantalan. Dinig na dinig niya rin ang mga putok ng baril at mga pasabog. Ang mga daing at sigaw ng mga tao ay malinaw niya ring naririnig. Ngunit kaysa ang lumayo, mas sinisip ni Luciano ang dalawang nakababatang kapatid na naiwan sa kanilang bahay, na alam niya naghihintay sa kanya. Subalit wala na siyang ibang inabutan doon, kundi ang natutupok nilang bahay. Mga katawan na nagkalat at nakabulagta sa buhanginan. Tapos mga hinagpis ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa isang iglap lang. Hindi. Ang mga kapatid ko, nasa na sila? Diyos ko, huwag niyong pababayaan ng mga kapatid ko. Sila na lang ang mayroon ako. Akmang hahanapin na ni Luciano ang mga kapatid nang bigla na lang may matigas na bagay ang dumikit sa kanyang ulo. Hindi siya agad noon nakagalaw nang madiskubre niya ang mahabang baril na nakatutok sa kanya mula sa likuran. Hindi na siya nakapalagpa nang may mabilis na humampas sa kanyang batok, dahilan ng ikinawalan niya ng malay. Nagising na lamang siya kinalaunan dahil sa pag-alog sa kanyang sinasakyan. Dahil nakatakip ng sako ang kanyang ulo, wala siyang kamalay-malay kung saan siya gustong dalhin ang bumiyag sa kanya. Kaya doon na alarma si Luciano at pilit na pumalag. Ngunit isang hampas sa kanyang ulo ang lalong nagpakirot sa kanyang sentido. Muli siyang tintukan ng armas na ikinahinto niya. Hindi niya man noon nauunawaan ang lengguwahe ng dayuhan. Nasisiguro niyang halos pinagmumura na siya nito. Nang mga sandaling iyon, nasa mga kapatid pa rin niya ang kanyang isipan. Patuloy na umaasang buhay pa ang mga ito at ligtas na naghihintay pagbalik niya, kahit alam niyang walang kasiguraduhan. Nagkaroon lamang siya ng pagkakataong mapagmasdan ang kanyang paligid dahil sa utos ng nagsisilbing leader ng mga ito na kasama niya sa bangka. Inutusan sila ng magsagwan nang maubusan ng langisang motor ng bangka. Doon na discover ni Luciano na patungo sila ng isla at hindi siya nag-iisa. May ilang kalalakihan na alam niyang kapwa niya rin mangingisda ang nakagapos na naroon sa bangka. Nasa 7 silang lahat, habang ang mga dayuhan naman ay nasa 5 lamang. Gayunpaman, lahat ng mga dayuhan ay armado ng mahahabang baril na may patalim pa ang ilan sa mga dulo nito, na kung may isang magkamali sa kanila, tiyak na sa malalim na karagatan ang kanilang magiging huling hantungan. Ilang oras din silang nagsagwan ng mga bihag habang may nakatutok na armas sa kanilang mga ulo, hanggang sa inabutan na sila ng paglubog ng araw bago nakadaong ng islang pinagdalan sa kanila. Ngunit hindi lamang doon nagtatapos ang kalbaryo nila Luciano. Magkakatuwang naman silang nagbuhat ng mabibigat na mga kahon nang makadaong na sila. Ang mga ito ay gawa sa kahoy at bakal. Hindi man noon naiintindihan ng binata kung bakit sila naroon. May hinala naman siya kung ano talaga ang nilalaman ng mga kahon. Kuya, sa tingin mo po, ano kayang laman ng mga kahon? Bakit ang bibigat? Saka may mga pala at panghukay rin silang dala. Anong gagawin natin sa mga ito? Ibabaon? Huwag kang masyado maingay, Randy. Baka lalo tayo mapahamak. Bilisan na lang natin. Sige kuya. Medyo masakit lang ang binti ko. Kaya pasensya na kung mas mabagal tayo sa kanila. Salamat at tinulungan mo ako. Sila ba ang may gawa niyan kaya paika-ika ka maglakad? Oo kuya. Sinubukan ko kasing iligtas ang tatay ko.
Pero ito ang napala ko. Napakasama nila, kuya. Pinatay nila ang tatay at ilan sa mga kababaryo natin. Bago pa marinig at maghinala ang mga dayuhan, mabilis na pinatahimik ni Luciano ang nakilalang si Randy na siyang pinakabata sa kanilang mga bihag. Sila ang magkatuwang sa isang kahon at doon niya napansing hindi lamang si Randy ang may pinsala sa katawan. Dahil ang nauuna sa kanila matapos magtangkang tumakas noon ay nabugbog ng wala sa oras. Dahilan ng halos maghingalo na ito. Hindi man ito tumulong sa pagbubuhat, pero para naman itong hayop na tinalian sa nakagapos nito mga kamay habang hinihila ng mga ito paakyat ng mataas na lupa. Walang sino man sa kanila ni Luciano ang kayang makialam dahil at sila ay may nakakaawang sitwasyon. At kahit halos hindi na nila makita ang kanilang dinadaanan, hindi sila huminto para magpahinga hanggang sa makarating sila sa tabi ng ilog. Doon lamang nakatikim ng tubig ang mga bihag. Magkakasama naman silang itinali sa malaking puno ng oras na ng kanilang pahinga. Wala silang naging hapunan at tanging para sa mga sundalong hapon lamang ang rasyong dala ng mga ito. Natulog ang 7 bihag ng pagod at kumukulo ang sikmura. Gaya noong una ay walang may naglakas ng loob na magreklamo dahil kung ang kapalit naman yon ay ang kanilang buhay. Hindi makatulog ang binata dahil sa mga kagat ng lamok at maliliit na insekto. Kaya para payapain ang sarili, nagdasyal siya ng mataimtim para sa kaligtasan nila at ng mga mahal nila sa buhay na naiwan. Kung ang iba sa kanila ay wala nang babalikan pa, umaasa pa rin si Luciano na makikita pa rin ang kanyang mga kapatid. Kaya kailangan niya magpakatatag ng mga oras na yon. Nagplano siya noon sa kanyang isipan kung paano matatakasan ng mga dayuhang bumiyag sa kanila. Kahit na ang islang pinagdalhan sa kanila ay alam niyang walang taong naninirahan doon. Ngunit iyon ay tanging akala niya lang dahil habang lumalalim ang gabi, may kakaibang nararamdaman si Luciano sa kanilang paligid na parabang may ibang nilalang na nagmamasid mula sa kadiliman. Tulog na ang 5 sa mga kasama niya habang ang isa sa kanila ay patuloy pa rin ang pag-inda nang tinamo nitong sugat at pasa sa katawan. Patuloy rin na pinakikiramdaman noon ni Luciano ang kanilang mga bantay na nakapalibot sa ginawa nilang apoy. Nadiskubre niyang salit-salita ng 4 sa pagbabantay sa kanila. Ibang klase rin sila. Akala mo naman makakatakas pa kami sa higpit ng pagkakagapos nila sa amin. Bulong ni Luciano sa kanyang sarili. Naalimpungatan naman si Randy ng mga sandaling iyon at nagwika ito ng, Kuya, may problema ba? Bakit gising ka pa rin? Hinaan mo lang ang boses mo, Randy. May plano ako. Bukas, hahanap tayo ng tiyempo. Ha? Tatakas tayo? Mabilis na tinakpan ni Luciano ang bibig ni Randy. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagbato sa kanila ng nagbabantay na dayuhan. Mukhang narinig sila nito dahil nagsalita ito sa wikang Ingles na kailangan daw nilang tumahimik kung ayaw nilang matulad sa isa nilang kasama. Nang sumunod na umaga, hindi pa man nagbubukan liwayway, ay inutusan na agad silang umakyat ng bundok kung nasa ng hangganan ng ilog. Bitbit pa rin ang mga kahon at habang naglalakbay sila, naroon pa rin ang pakiramdam ni Luciano na parang may sumusubaybay sa bawat galaw nila mula sa malayo o sa kasukalan ng gubat. Ilang beses siyang napalo ng baril ng sumusunod sa kanilang bantay dahil sa paulit-ulit niyang paglingon sa paligid. Nadiskubre din niya na bawat daanan at hintuan ng mga ito ay nag-iiwan ng marka o palatandaan. Hanggang sa marating nila ang isang mabatong bahagi na siyang nagsisilbing hangganan ng ilog. At doon nakakita sila ng isang kuweba. Nang utusan silang pumasok ng mga ito at maghukay, lalong nakaramdam ng kaba si Luciano. Dahil may kutob siyang matapos ng kanilang paghukay, hindi rin sila makakaligtas pa ng buhay. Lalo na nang makita nila ang nilalaman ng isang kahon.
Puno iyon ng dinamita at nakakalasong kemikal na nakalagay sa mga bote. Dinamita? Anong gagawin nila sa mga iyan? Hindi kaya pasasabugin nila ang kuweba at ikukulong po tayo sa loob? Ano po sa tingin mo, Kuya Luciano? Hindi ko alam, Randy. Pero sana mali ang hinala mo dahil wala na tayong kawala pa kung nagkataon. Huwag ka namang manakot, Kuya. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko pa alam. Pero hahanap ako ng pagkakataon mamaya. Simulan na natin ang paghukay. Ang mabuti pa, bagalan lang natin. Para isipin nilang nanghihina na tayo dahil wala tayong kain mula pa kahapon. Sige, Kuya. Nanginginig na nga ang mga tuhod at braso ko eh. Mukhang hindi ko na rin kakayanin magtagal pa. Huwag kang panghinaan ng loob, Randy. Makakatakas rin tayo. Napahiling noon si Luciano na kung tunay nga ang hinala niyang may nagmamasid at sumusunod sa kanila mula sa malayo, sana'y makatulong ito para sila ay makatakas. Kahit na imposible ang kanyang kahilingan, sa huli ay nakaramdam din ng awa sa kanila ang mga dayuhan. Pinakain din sila ng mga ito ng kamoting iniyaw at isdang pinagtulungan nilang hulihin sa ilog. Hanggang sa hindi nila inaasahan na may mas mauuna pa sa kanya sa pagplanong tumakas. Dahil ang isa sa kanila ay bigla na lang tumalon ng ilog at sumabay sa agos ng tubig pababa ng bundok. Hinabol naman ito ng dalawa sa mga bantay at pinaputukan ng hawak nilang armas. Ngunit hindi na nila ito magawang tamaan. Nang malingat ang tatlong natitira sa mga dayuhan, sumunod ang isa pa sa mga bihag na tumakas. Subalit bago pa man ito makalayo, mabilis itong nasapol sa ulo ng hawak na baril ng kanilang leader. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang putok ng baril na ikinalipad ng mga ibon, na halos ikinahinturin ng paghinga ni Luciano at ng iba pa niyang mga kasama. Dahil namatay ang isa nilang kasama, nang dilat pa ang mga mata sa isang iglap lang. At sa huli nahuli rin ang naunang tumakas. Bugbogan tinamo nito ng kaladkar nila ito pabalik. Takot namang nakatago sa likod ni Luciano si Randy. Lalo na nang iharap sa kanila ang nakaluhod at basang-basang si Mang Antonio. Ang matandang maskulado ang pangangatawan. Bagamat nakakaawa ang sitwasyon nito dahil may tama rin ito ng baril, kaya mabilis na nahuli ng dalawang humahabol dito. Kuya, anong gagawin nila kay Mang Antonio? Papatayin din ba nila ito kagaya ni Kuya Carding? Hindi ko alam, Randy. Pero mukhang wala na talaga tayong kawala pa kahit tangkain pa din nating tumakas. Mamamatay rin pala tayo. Ang inay at kapatid ko, hindi ko na pala sila makikita pa. Anong gagawin nila kay Mang Antonio? Hanggang sa nagulat na lang ang lahat ng mga natirang bihag nang maglabas ng mahabang patalim o espada ang leader ng mga dayuhan. Matapos nitong magsalita sa wikang Ingles na tila babala. Wala ni isang nakagalaw at nakapagsalita sa kanila nang bigla na lang nitong tinagpas ng hawak nitong patalim ang leeg ni Mang Antonio. Habang ang kaawa-awang matanda ay nananatiling nakayuko nang nakaluhod sa harapan nila. Bumulwak ang napakaraming dugo at ang ulo ni Mang Antonio ay gumulong papunta sa paanan ni Lucio at Randy. Parang natuklaw ng ahas at namutla ang dalawa sa pagkasindak. Ang ilan sa kanila ay napatras at napasigaw dahil sa pagkabigla. Habang si Randy naman ay hindi napigilang maihi sa kanyang salawal dala ng takot. Pinukutan nila ng ulo si Mang Antonio. Hindi ko kayang makita, Kuya. Ayos ka lang ba, Randy? Parang walang nangyari matapos ng ginawa ng mga ito sa matanda. Dahil inutusan pa sila magukay para ilibing ang dalawang napatay ng mga walangya. Kahit labag sa loob nila Luciano, wala naman silang nagawa kundi patuloy na sundin ang ipinag-uutos sa kanila. Kaya naman dahil sa nangyari, napornada ang pagbabaon ng mga kahon at muling lumipas ang gabi. Muli naman silang ginapos sa malaking puno at salit-salitang binantayan.
Ngunit sa pagkakataong ngayon, hindi inaasahan nila Luciano na magkakatotoo ang hiling niya. Dahil sa misteryosong nilalang na nagpakita sa kalaliman ng gabi, ipipikit na lang sana niya ang kanyang mga mata nang hindi na kinaya pa ang antok. Ngunit sa hindi kalayuan, nakarinig siya ng sutsot at kaluskos sa mayabong na damuhan. Nang mapasulyap siya sa bandang yun, muntik pa siyang mapasigaw dahil sa kanyang nakita. At mabuti na lang ay mabilis niyang nakagat ang pang-ibaba niyang labi. Dahil mula sa masukal na gubat sa kalaliman ng dilim, kapansin-pansin ng dalawang naninilaw na mga mata na nakatingin sa direksyon ni Luciano. Nanayo ang kanyang mga balahibo nang mapansin ang pagkisap niyon. Kaya mabilis niyang ginising ang katabing si Randy gamit ang kanyang paa. Subalit hindi man lang ito natinag. Nang muli siyang mapasulyap sa bahaging iyon ng kasukalan, biglang nawala ang mga matang nakita niya. Namamalikmata lang ba ako? Paanong nawala na lang bigla? Nang mapasulyap siya sa kinaroroonan ng mga dayuhan, doon niya natagpuan ang naninilaw na mga mata. Nasa likuran na ito banda ng dalawang bantay na nakatulog sa malaking troso ng puno. Nahigit ni Luciano ang paghinga at sa isang iglap, hindi niya agad napansin kung paanong nakatulog ng tuluyan ng 5 dayuhan. Natulala siya ng ilang sandali noon at namalayan na lang niya ang paggalaw ng lubid na nakagapos sa kanyang katawan, na parang pinipilit putulin ang lubid sa pagkakatali nito. Nang mapasulyap siya sa kanyang tabi, halos manigas si Luciano sa kanyang nakita. Hindi rin napigilang malukot ang kanyang muka dahil sa naaamoy niyang nakakahilo at masangsang na amoy sa kanyang paligid. Ngunit higit na nakatawag pansin sa kanya ang nilalang na nakatayo sa kanyang tabi nang hindi niya namamalayan. Nang magkatingin sila ng naninilaw nitong mga mata, kapansin-pansin ang paglalakad nito ng paatras na mukhang nagulat nang malamang gising siya. Mukha rin itong kambing o aso na walang sungay, na may malalaking tenga na napapagalaw nito na parang kamay. Mayroon din itong mahaba at nakabaluktot na buntot na parang latigo. Mas mahaba ang huli ang paa kaysa sa harapan, kaya kakaiba ang lakad nito. Nakayuko ang ulo nito at nasa pagitan ng mga paa kapag naglalakad, hanggang sa umalis ito at nagtago sa dilim. Nakagalaw lang ulit si Luciano nang maramdaman niyang lumuwag ang pagkakatali ng lubid sa katawan niya. Pinutol niya ang tali ko? Bakit? Gusto niya ba akong tulungan? Anong nangyayari? Ano ang nilalang na yun? Ngunit bago pa siya mabaliw sa kaiisip, mabilis na kumawala sa pagkakatali ang binata. Akmang gigisingin niya ang katabing si Randy para sabay silang tumakas. Hindi na niya nagawa pa nang mapasulyap siya sa mga bantay na dayuhan. Mukha kasing magigising na ang ilan sa kanila. Nangako na lang siya sa sarili na muling babalikan ng mga kasama kung mabigyan siya ng pagkakataon. Gustuhin niya mang kunin ang armas ng isa sa mga bantay, pero alam niyang delikado ito. Kung kaya't kumaripas na lang siya ng takbo patungo sa direksyon ng ilog. At bago pa siya makatawid ng ilog, naramdaman na lamang niya ang mabigat na bagay na dubagan sa kanyang likod. Sa hindi malamang dahilan, matapos makaamoy ulit ng masangsang at nakakahilong amoy, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising na lang si Luciano dahil sa ingay ng mga ibon ng sumunod na araw. Gising ka na rin, iyo. Kumain ka na muna. Ipinaganda kita ng almusal mo. Ha? Lolo? Sino ho pala kayo? At saan ako naroon ngayon? Paano ho ako nakapunta rito? Dinala ka rito ng alaga ko dahil sa utos ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito at hindi masusundan ng mga taong iyon. Hala, paano na po pala ang mga kasama kong naiwan? Paano kung malaman nila ang pagtakas ko? Paano kung may gawin sila sa mga kasama ko? Sa bagay na iyan, wala na tayong magagawa pa, iho. Pero kung maaari kang makapagligtas ng isang buhay,
Maaari natin siyang balikan kung gugustuhin mo. Sa nalaman, saka lang nabuhay ng loob si Luciano. At doon niya nakilala noon si Tata Goryo na siyang may alagang sigbin na tumulong sa kanya. Hindi pa siya makapaniwala sa inamin ng matandang mukhang ermitanyo na dahil sa puti at mahaba nitong buhok, bigote at balbas, nalaman din niya na maliban sa pamangkin nito, wala nang iba pang naninirahan sa isla ngayon. Nasa bahaging tuktok sila ng bundok kung saan nakatayo sa isang silong ang kubo ni Tata Goryo. Matapos magpahinga at makapag-isip ni Luciano, saka siya nagdesisyong balikan ng mga kasama. Sa tulong ng pamangkin nitong hindi nakakapagsalita, nagkaroon siya ng katuwang sa pagliligtas sa mga ito. Magtatakip silim na iyon at napasugod ng mabilis ang dalawa nang makarinig ng pagsabog mula sa kinaroroonan ng kuwebang pinaghuhukayan noon ng mga bihag. Mula sa mayayabong na damo, nagtago ang dalawa habang pinagmamasdan ang nangyayari sa pagitan ng mga dayuhan at natirang bihag. Halos manghina si Luciano sa kanyang inabutan. Nakaluhod ang apat habang nakatutok sa mga ulo nila mula sa likuran ang mga hawak na baril ng mga sundalong Hapon. Mukhang handa na silang paslangin anumang sandali. Kaya bago pa magpaputok ang isa sa kanila, sa tulong ng pamangkin ni Tata Goryo, isa-isang pinatamaan nito ang mga dayuhan gamit ang sumpak na gawa sa batang kawayan, na ang bala naman ay gawa sa nakakalasong gamot na kayang magparalisa ng katawan ng tatamaan nito. Nang matamaan ng dalawa sa mga dayuhan, doon na alerto ang tatlo pa. Nagkagulo sila nang bigla na lang natumba ang dalawa sa kanilang kasama. Gaya ng napagkasunduan, nagpakita sa mga ito ang pamangkin ni Tata Goryo at nagpahabol. At dahil tatlo na lang ang naiwan, dalawa na lamang sa kanila ang humabol, habang naiwan naman ang kanilang leader. Ngunit hindi inaasahan ni Luciano na walang babala nitong pinagbababaril sa ulo ang dalawa sa mga bihag. Kaya lalong kinabahan si Luciano nang itutok nito ang baril sa ulo ng nanginginig na si Randy. Halos parehong humiwalay ang kaluluwa nila sa katawan nang kalabitin nitong muli ang gatilyo, na sa kabutihang palad ay hindi pumutok, na mukhang naubusan na ito ng bala nang hindi nito inaasahan. At bago pa ito makapaglagay ulit ng bala, yun naman ang sinamantalang pagkakataon ni Luciano. Gamit ang sibat na ibinigay sa kanya ni Tata Goryo, patakbo siyang lumapit dito at inihagis sa direksyon nito ang sibat na tumama naman sa balikat nito. Bumagsak ito bagamat mabilis ding nahamig ang sarili. Matapos bunutin ang sibat, sumigaw ito at tinawag ang mga kasama. Kaya bago pa sila makabalik, kinuha iyong pagkakataon ni Luciano. Inakay niya si Randy at ang natira pang isang bihag palayo roon. Subalit nagpaiwan ang isa na nagngangalang Fernan upang ipagiganti ang kapatid nito. At dahil paralisado na ang katawan ng leader, wala itong kalaban-laban ng kunin ni Fernan ang espada nito na ginamit nito sa pagputol ng ulo ni Mang Antonio. Sinaksak niya ang leader. Ngunit bago pa niya ito mapuruan, bumalik ang dalawa nitong kasama at pinuputokan si Fernan, na agad naman natamaan sa dibdib ng bala. Sa nakita, mabilis na tumakas si Luciano habang akay ang nangihinang si Randy. Pero sa kasamaang palad, hindi nila inaasahang matatamaan din ng ligaw na bala si Randy sa likod nito habang tumatakas sila. Kuya, iwan mo na lang ako. Tumakas ka na. Mukhang hindi na rin ako makakaabot pa. Hindi pwede, mabubuhay ka pa. Dadalhin kita sa taong tumulong sa akin. Huwag kang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako sa iyo, Randy. Lumaban ka. Kuya Luciano, may isa lang akong kahilingan sa iyo. Kunin mo itong litrato ng nanay at kapatid ko. Pakisabi sa kanila na mahal ko sila. At pasensya na kamo kasi hindi ko na sila mapoprotektahan pa.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Malapit na tayo. O Randy, huwag kang matutulog. Randy! Hanggang sa bigla na lang bumagsak ang katawan ni Randy habang akay ni Luciano. Kahit anong yugyog at tapik niya rito, hindi na nagising pa si Randy. Nang kapay niya ang likod nito, doon niya napansin ang basang-basang suot nito. Basa iyon ng sarili nitong dugo. Napalod sa lupa si Luciano at sandaling natulala sa pagkabigla. Halos magwala siya ng mga panahong iyon dahil nasayang lang ang tangka niyang pagliligtas. Patawarin ninyo ako. Hindi ko man lang nailigtas ang isa sa inyo. Patawad din sa iyo, Randy. Nang gabing iyon, matapos makipagkita kay Tata Goryo sa huling sandali, saka nagpaalam si Luciano. Ngunit bago iyon, nangako naman ng matanda na ipaghihiganti ang mga kasama niya at sinisiguro pa raw ng magtiyuhin na hindi makakalis ng isla ang mga dayuhang iyon matapos ng kanilang ginawa. Gamit naman ng maliit na bangkang pag-aari ng pamangkin ni Tata Goryo, nagsaguan na mag-isa si Luciano paalis ng isla habang hawak na maigpit ang litratong iniwan sa kanya ni Randy. Ang pangyayaring iyon ay naging isang alamat na lamang makalipas ang pagdaan ng mahabang panahon. At ayon pa sa bali-balita na bukod sa mga pampasabog at kemikal, ang ibang laman ng kahon na inilibing nila ay naglalaman ng mga kayamanan na pagkalipas na mahabang panahon ay nakuha din ito ng mga tauhan ng gobyerno. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Noknok. Taong 1964, probinsya ng Capiz. Nais ko sanang ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Noong bata pa lamang ako. Pero bago muna ang lahat, pinalitan ko ang pangalan ko at ang ibang pangalan dito sa kwento. Tawagin mo ako sa pangalang Noknok. Nasa 72 na ako ngayon at kasalukuyan pa ring naninirahan dito sa probinsya ng Capiz. Ang karanasan kong ito ay nangyari taong 1964. 13 taon pa lamang ako noon. Naalala ko noong araw ay naghahanda sila nanay at tatay ng kanilang mga dadalhin sa bukid. Nagising naman ako dahil sa ingay. Bumangon ako sa katre at saka sinilip sina nanay at tatay sa labas. Dito kasalukuyan silang nag-aayos ng mga sako. Mag-aani kasi kami ng palay sa bukid ng araw na yon, kaya kinakailangan na maaga kami. Napansin ako ni tatay na gising na, kaya naman inutusan niya akong kumilos na tutungo na raw kami sa bukid. Halos 1 oras pa naman ang tagal ng lalakarin namin bago kami makarating sa aming malawak na palayan. Para hindi magalit sina nanay at tatay, ay mabilis akong naligo at nagbihis. Bitbit ko noon ang kamoting kahoy at saging nang sumunod ako sa likuran ng aking mga magulang. Narinig ko sa mga sandaling yon na nag-uusap ang nanay at tatay ko tungkol sa plano nila kung ano ang gagawin sa palay na maaani namin. Hindi naman ako nakinig sa usapan nila kalakbay at abala ang sarili ko sa pagkain. Noong hindi pa nakakalahati ang lakad namin, ay napagod na ako. Pero pinilit ko dahil takot akong mapagalitan ni tatay noon. Pagkatapos ng halos 1 oras naming paglalakad, ay nakarating na kami sa aming palayan. Nakita ko rin ang ilang mga kabaryo namin na kaibigan din ng mga magulang ko na tila gumagapas na ang mga ito ng mga palay. Iniwan naman ako nila nanay at tatay sa ilalim ng puno ng mangga kung saan
Naroon ang mga pagkain namin. Umupo naman ako dito sa ugat ng puno ng mangga. Saka pinagmasdan ko ang buong kapalayan. Masayang nagtatrabaho ang mga ito, kasama sila nanay at tatay. Hindi ko makita ang pagod sa kanilang mga muka. Sa halip ay mas masaya pa sila sa kanilang ginagawa. Lumipas ang oras nang umahon na sila at ang iba pa mula sa pagkapas ng palay. Kumain naman muna kami ng tanghalian at pagkatapos nun ay nagpahinga muna sila saglit. Marami naman silang napagkwentuhan at mataman naman akong nakikinig. Naging maayos ang takbo ng buong araw na yon. Hanggang sa umuwi na ang ibang mga magsasaka at kami na lang nila nanay at tatay ang naiwan sa palayan. Inayos pa kasi nila ang mga sako-sakong palay na nilagay sa aming munting kamalig na naroon lang din sa palayan. Kaya naabutan na kami ng dilim sa daan pauwi. Mahigpit naman ang pagkakahawak ni nanay noon sa aking kamay, habang si tatay naman ay palagi siyang tumitingin sa paligid na parabang may pinapakiramdaman siya. Halos simula nang umalis kami sa palayan ay panay ang paalala sa akin ni nanay na hindi ko raw siya bibitawan at manatili lang daw ako sa tabi nila ni tatay. Alam ko sa mga sandaling yon, kalakbay, kung ano ang kinakatakutan nila. Iyon ay ang bali-balitang may aswang sa aming baryo. Kaya naman nauunawaan ko nun kung bakit ganon na lamang kinakabahan si nanay at tatay para sa kaligtasan ng gabing yon. Makalipas ang ilang sandali, nang makarating kami sa may kagubatan ay bigla na lamang kaming nakarinig ng kakaibang huni. Hindi ko naman mawari kung anong huni yon. Para yung isang baboy na umuungos at isang matinis na huni ng ibon. Dito nagpalinga-linga si tatay sa paligid at napansin kong napahawak siya sa puluhan ng kanyang itak. Naramdaman ko rin ang mas lalong paghigpit ng hawak ni nanay sa aking kamay. Mas bumilis ang aming paghakbang. Ngunit agad na natigilan si nanay nang makita namin ang isang nilalang nakakaiba. Isang napakalaking baboy na kulay itim ang nakaabang sa aming unahan. Ramdam ko naman ang panginginig ng buong katawan ni nanay. Maging ang kanyang palad ay tila nanlamig na. Umungol ang baboy na pagkalaki-laki. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Nakausli naman ang dalawa niyang pangil na matutulis. Umuusok ang kanyang hininga. Nay! Hinila naman ako bigla ni nanay at sinigawan niya si tatay na nakasunod lang din sa likuran namin. Pero nang lumingon ako sa aking likuran ay nakasunod ang malaking itim na baboy. Tila galit na galit ito habang nakatingin sa amin. Mabilis siyang tumakbo sa kabila ng kanyang laki. Sigaw ng sigaw si nanay para humingi ng tulong. Tuloy-tuloy na sana ang takbo namin nang biglang madapa si nanay dahil sa nakausling ugat ng punong kahoy. At sa mga sandaling yon, hindi ko na napigilan ang pag-iyak dahil sa sobrang kaba at takot ko. Umalis na kayo. Knock-knock. Tulungan mo ang nanay mo. Ako na ang bahala rito sa aswang. Halos hindi naman ako makagalaw sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang sigaw na yon ni tatay. Hindi ko na rin alam ang aking gagawin dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Dito naramdaman ko na lang na hinila ako ni nanay nang nakatayo na siya. Paulit-ulit niya akong sinabihan na wag daw akong matatakot. Makakauwi raw kami sa bahay ng ligtas. Nanay, si tatay, hindi po natin siya pwedeng iwan.
Dito sinubukan kong makawala sa pagkakahawak sa akin ni nanay para balikan si tatay pero hindi niya ako binitawan. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, narinig na lamang namin ang sigaw ni tatay na tila siya ay nahihirapan. Dito nabitiwan ako ni nanay at saka naman tiningnan sa aking mga mata. Sinabihan niya akong bumalik na sa bahay at humingi ng tulong. Babalikan daw niya si tatay para tingnan kung ayos lang ito. Pumayag naman ako noon kalakbay. Sa utos na rin na yon ni nanay. Pero noong nakalayo na siya sa akin ay nilamon ako ng takot at kadiliman. Nanlalamig ang buo kong kalamnan at ni hindi ko man lang magawang ihakbang ang mga paa ko ng sandaling yon. Bigla naman akong ginapangan ng kaba nang marinig ko ang nakakakilabot na ungol ng malaking baboy na itim. Kasunod nun, ang kagimbal-gimbal na sigaw ni nanay. Sa pag-aalala ko ay mabilis naman akong tumungo sa pinanggalingan ng sigaw. Pagkarating ko naman noon sa kinaroroonan ng malaking itim na baboy, ay nagulat na lamang ako sa aking nakita. Nanghina ang aking mga tuhod kaya napaluhod na lamang ako sa lupa. Nanginginig ang aking mga labi at kamay. Pakiramdam ko ay malamig na ng tuluyan ang aking katawan. Ni kahit isang salita nun ay hindi ko magawang bigkasin. Kitang-kita ko ang pagkain ng aswang na baboy na yon sa aking mga magulang. Wasak ang tiyan ni nanay habang si tatay naman dilat ang mga mata. Kinakain ng malaking itim na baboy ang kanilang kalamnan. Itay! Nanay! Hindi! Bakit? Bakit mo sila pinatay? Dito sinubukan kong tumayo para sugurin ang aswang nang hindi ko naman magawa dahil nanghihina na ako ng mga oras na yun. Para naman akong isang goma na nawalan ng lakas sa mga sandaling yon. Sisigaw pa sana ako ulit nang biglang may mga kamay ang tumakip sa aking mga labi. Nilingon ko kung sino yon at dito sumalubong sa akin si Mang Gudo, ang kilalang albularyo sa aming nayon. May hawak-hawak siyang buntot ng pagi. Suot niya ang salakot at may nakataling isang itak sa kanyang bewang. Ang napansin ko ay ang kanyang suot na kwintas na sa palagay ko ay tila kakaiba sa lahat. Dito ka lang at huwag kang aalis. Haharapin ko lang ang aswang. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis akong iniwan ni Mang Gudo sa aking kinatatayuan. Sinundan ko siya ng tingin at kitang-kita ko kung papaano siya nakipaglaban sa malaking baboy na itim. Sa takot ay mabilis naman akong umakyat sa puno ng mangga na naroon lang sa tabi ko. Dito pinaghahampas ni Mang Gudo ang aswang ng buntot ng pagi. Malakas pa itong sumigaw na tila galit na galit. Sinugod nito ng mabilis si Mang Gudo at saka sinakyan sa kanyang dibdib. Pero agad itong sinipa ng albularyo sa kanyang sikmura, dahilan para makaalis ito sa kanyang pagkakahiga sa lupa. Hinugot naman ni Mang Gudo ang kanyang itak kasabay nun ay ang pag-usal niya ng dasal na hindi ko naman lubusang maintindihan. Ibang lingwahe ang ginamit ni Mang Gudo at sa gulat ko biglang umatras ang aswang na tila takot na takot ito. Ano? Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa kita napapatay! Subalit sa mga sandaling yon, dito mabilis na naglaho sa dilim ang aswang. Sinubukan pang suyurin ni Mang Gudo ang buong paligid pero bumalik siya na walang nakita. Noon na rin ako bumaba ng puno ng mangga at dito nilapitan ko
ang katawan ng aking mga magulang. Niyakap ko sila ng mahigpit habang walang tigil sa pagtulo ng mga luha ko. Nay! Tay! Bakit? Huwag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na, inay, tay. Halina po kayo. Bumangon na po kayo riyan. Uuwi na po tayo. Pero sa mga sandaling yon, kahit ano ang gawin ko, hindi na bumangon sina nanay at tatay. Hindi na rin sila humihinga. Nakadilat na lamang ang kanilang mga mata na nakatitig sa akin, na para bang nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Halika na, iyo. Kailangan na nating umalis. Kung hindi ay baka palibutan o bumalik dito ang mga aswang at ang mga kasama niya. Kaya tumayo ka na riyan. Hindi po ako aalis. Kailangan kong gisingin si nanay at tatay. Uuwi pa kami. Kakain pa kami ng hapunan. Iligtas mo po sila. Parang awa mo na po, Mang Gudo. Tulungan niyo po akong iligtas sila. Hinawakan ko sa braso si Mang Gudo at niyugyug ito. Sinubukan kong lumapit sa mga bangkay ng aking mga magulang, pero hinila ko ng matanda. Pinigilan niya ako sa kabila ng pagpupumiglas mula sa kanya sa kagustuhan na muling makalapit sa katawan ng aking mga magulang. Hindi mo na sila maibabalik pa, Noknok. Patay na sila. Pinatay sila ng aswang. Kaya sa oras na ito, kailangan na natin bumalik sa bahay mo o sa bahay ko. Kailangan na makaalis na tayo. Oras na bumalik ang aswang na yon. At baka ikaw o ako ang isunod niyang maging hapunan. Hindi po ako sasama sa'yo. Dito lang ako. Hindi ko iiwan si nanay at tatay. Ililigtas ko sila. Mabubuhay pa po silang dalawa. Kaya parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako, Mang Gudo. Wala ka nang magagawa pa, Noknok. Patay na sila. Kung ayaw mong masayang ang buhay nila dahil sa aswang na yon, sumama ka na sa akin. Ipaghihiganti natin ang pagkamatay nila. Hahanapin natin ang aswang na yon. Sinubukan kong makawala kay Mang Gudo, pero mas malakas siya kaysa sa akin. Kaya wala na akong nagawa pa ng pasanin niya ako, na parang isang sako ng bigas. Sigaw ako ng sigaw nun, kalakbay, at nagpupumilit na makawala sa kanya. Pero kahit ano ang gawin ko, ay hindi ako hinayaan ni Mang Gudo na makawala. Doon ay tanaw ko na lamang ang katawan ng aking mga magulang habang papalayo kaming dalawa ni Mang Gudo. Parang may kung anong punyal lang tumarak sa aking dibdib ng mga sandaling yon. Hagulgol ako ng iyak hanggang sa makatulog ako sa mga balikat ni Mang Gudo. Pagkagising ko naman nun, ay sumalubong sa akin ang isang hindi pamilyar na kwarto. Pagtingin ko sa paligid ay napagtanto ko na nasa sala ako at nakahiga sa pahabang upuan. Nakita ko naman agad dito si Mang Gudo sa kabilang dako at nakaluhod sa harap ng altar. May umuusok na insenso habang nagdadasal siya sa harap ng isang nakabukas na libro. Kumunot naman ang aking noo. Alam ko na isang albularyo si Mang Gudo, pero hindi ko akalain na ganoon pala ang kanyang ginagawa. Gising ka na pala, Noknok. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ho ako, Mang Gudo. Tumayo naman ako noon mula sa pagkakahiga at saka pinilit na maging kalmado sa mga sandaling yon. Hanggang sa bigla ko na lamang maalala ang nangyari sa amin kanina. Bigla akong lumapit kay Mang Gudo at naluluhang kinausap ito. Mang Gudo, tulungan niyo po akong balikan si nanay at tatay. Balikan po natin sila. Baka maliligtas niyo pa po sila. Pasensya na, iho. Pero wala na akong magagawa sa mga magulang mo. Pinatay na talaga sila ng aswang. Wala ka ng ibang magagawa kundi tanggapin ang nangyari
Magpalakas ka. Huwag kang mag-alala at ako ang hahanap sa aswang na yon. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa mga magulang mo. Dito napailing naman ako at nang hihinang napaupo sa may bangko. Kuyom ang aking mga kamay at itinatak ko sa aking isipan. Nang mga sandaling yon paghihiganti ko ang pagkamatay ng aking mga magulang. Nasa malalim ako ng pag-iisip nang bigyan ako ng pagkain ni Mang Gudo. Pinakain niya ako. Noong una ay tinanggihan ko siya pero kalaunan ay napapayag na rin niya akong kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa may bubungan. Natigilan si Mang Gudo at saka ito napatingin sa akin. Dito ka lang, iyo. Titignan ko kung ano ang nasa labas. Kumuha ka ng bawang sa kaasin at manatili ka lang dito sa loob. Tumango naman ako sa bilin na yon ni Mang Gudo. Kita ko kung papaano niya kinuha ang kanyang itak saka isinuot ang isang kwintas. Noong lumabas si Mang Gudo ay kumuha naman ako ng asin at bawang. Nagmanman ako sa paligid. Ramdam ko na naman ang panginginig ng aking katawan at ang pagkabog ng aking dibdib. Naroon na naman ang takot na lumukob sa akin pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Alam ko na hindi hahayaan ni Mang Gudo na magtagumpay ang masamang nilalang na yon. Alam ko na ang aswang na pumatay kila nanay at tatay ang may gawa ng kalabog na yon. Sigurado na sinundan niya talaga kami ni Mang Gudo para paslangin din gaya ng aking mga magulang. Narinig ko na lamang ang sigaw ni Mang Gudo at ang mga kalabog sa labas. Nanatili naman akong nakaupo sa may upuan at dito taimtim na nagdadasal. Panalangin ko noon na sana ay magtagumpay si Mang Gudo na paslangin ang aswang o kaya ang mapaalis ito. Makalipas ang ilang sandali ay biglang tumahimik ang paligid. Mas lalo naman akong nabingi sa katahimikan. Pinagpawisan ako noon ng malagkit at nag-aalala para kay Mang Gudo. Pero napahinga ako nang bigla naman siyang pumasok sa bahay. Napatayo ako at agad na lumapit sa kanya para siya ay alalayan. Habol niya noon ang kanyang hininga at may ilang galos siyang nakuha mula sa kalaban. Ang ilan doon ay parang mga kalmot ng isang matalim na mga kuko. Tinanong ko siya agad kung saan nakalagay ang kanyang gamot. Noong makita ko ay nilagyan ko ng gamot ang kanyang sugat. Hindi ko siya napaslang. Masyado siyang mailap. Alam niya ang ginagawa niya. Siya siguro ang malakas na aswang na bali-balita sa ating nayon. Kaya mag-iingat ka, Nok-Nok. Huwag kang lalabas ng gabi kapag wala ako sa bahay. Nauunawaan ko po, Mang Gudo. Pero hinihiling ko na sana ay tulungan niyo po akong maipagiganti ang mga magulang ko. Gusto ko pong matuto sa pakikipaglaban at maging isang albularyo na tulad mo. Ano? Sa edad mong yan, masyado ka pang bata, Nok-Nok, para sa pakikipaglaban at maging albularyo na tulad ko. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang, iho. Hindi yung kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Seryoso po ako, Mang Gudo, sa sinasabi ko. Ayaw kong mapunta sa wala ang pagkamatay ni nanay at tatay. Huwag kang mag-alala, iho. Ako na ang bahala tungkol sa paghihiganti sa mga magulang mo. Huwag ka nang dumagdag pa. Bata ka pa. Wala ka pang alam sa mga bagay-bagay. Eh di tulungan niyo ho ako. Turuan niyo po ako kung paano makipaglaban sa mga aswang at kung paano po kayo manggamot. Gusto ko ako ang papatay sa aswang na yon. Matulog ka na nga lang, iho. Kulang lang yan sa tulog. Ako na ang bahala sa aswang na yon. Wala na akong nagawa nun kundi ang itigil na
ang pagpupumilit kay Mang Gudo dahil alam ko sa sarili ko sa mga sandaling yon na sarado ang isip niya sa pagtulong sa akin. Lumipas ang mga araw at palagi akong sumasama kay Mang Gudo sa kanyang panggagamot. Nalaman ko na may mutya siyang daladala na siyang tumutulong sa kanya para mawala ang mga karamdaman ng mga tao. Nalaman ko rin na may isa siyang anting-anting na may kakayahang magturo kung sino at kung nasaan ang aswang. May kakayahan din itong protektahan siya laban sa mga masasamang loob. Simula noon ay nagkaroon na ako ng interes sa mga anting-anting ni Mang Gudo. Madalas na akong nagtatanong sa kanya kung papaano siya nagkaroon ng klase na makapangyarihang kwintas. Tinatanong ko rin siya kung saan niya ito nakukuha. Napansin niya rin ang madalas kong pagsunod sa kanya sa pag-iinsayo at ang palagi kong pagtulong sa kanya sa paggamot. Hindi naman ako pinagbawalan ni Mang Gudo. Sa halip ay natutuwa siya sa akin dahil daw sa bata kong edad ay meron na akong kagustuhang tumulong sa ibang tao at ang interes sa pakikipaglaban sa mga masasamang tao. Pero hindi madali ang lahat, Noknok. Kung akala mo madali ang makipaglaban sa mga aswang, nagkakamali ka. Kinakailangan mo ng anting-anting para hindi ka nila matalo-talo. Ito ang kinakatakutan nila sa lahat, kaya dapat magkaroon ka nito. Saan po ba matatagpuan ang ganyang klase ng kwintas, Mang Gudo? Nako, ikaw bata ka. Napakarami mong tanong. Halos yan na yata ang tanong mo sa akin araw-araw. Bata ka pa, Noknok. Hayaan mo at balang araw, malalaman mo rin kung paano. Balang araw din ay magkakaroon ka nito sa tamang panahon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Basta iyo, sasabihin ko sa'yo sa tamang panahon. O siya, matulog ka na. Bukas na bukas ay tuturuan kitang manggamot at mag-e-ensayo na rin. Hindi na ako nagtanong pa kay Mang Gudo at pumasok na sa aking kwarto. Ang sinabi niyang tuturuan niya akong mag-ensayo ay tinupad nga niya kinaumagahan. Tinuruan niya rin ako tungkol sa panggamot bilang isang albularyo. Kaya minsan ay hinahayaan niya na akong manggamot sa mga taong may sakit o kaya ay naaswang o nakulang. Binigay na rin niya sa akin ang mutya na siyang kanyang sikreto sa panggagamot. Napapansin ko rin noon ng madalas na pag-ubo ni Mang Gudo at ang labis na panghihina niya. Hindi lang ako sa kanya nagtatanong dahil ayoko namang isipin niya na nakikialam ako. Pero alam ko sa sarili ko na may mali na sa mga kinikilos ng matanda. Isang gabi nun ay tinawag naman ako ni Mang Gudo sa kanyang kwarto. Sa labis na kaba at pag-aalala ay agad naman akong sumunod sa kanya. Pagpasok ko noon sa kanyang kwarto, sa unang pagkakataon ay napagmasdan ko kung ano ang naroroon. Isang katre ang naroon at isang altar na may santo. Sa gitna naman ng kanyang kama, nakalagay ang isang maliit na mesa. May mga nakapatong roon na anting-anting at 2 mutya. Maupo ka, iho. May sasabihin ako at ibibigay sa'yo. Bakit po, Manong? Ano ho ba ang sasabihin at ibibigay niyo sa akin? Sa halip na sagutin ako ni Mang Gudo, ay tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo at tumungo sa mesa kung nasaan ang kanyang mga anting-anting at mutya. Dito kinuha niya ang isa sa anting-anting at isa sa kanyang mutya. Narinig ko pa siyang bumuntong hininga at tila ba nagdadalawang isip sa kanyang gagawin. Pero kalaunan ay lumingon siya sa akin at muling napaupo naman sa katre. Hinarap ako ni Mang Gudo at bigla naman akong kinabahan dahil sa seryoso niyang titig sa akin.
2 beses siyang nagpakawala ng malalim na hininga bago niya sa akin inabot ang anting-anting at mutya na hawak niya. Napatingin naman ako sa kanyang kamay at pagkatapos sa kanyang muka. Kunin mo ito, Nok-Nok. Binibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Alam ko na, magagamit mo ang anting-anting na ito at ang mutya ng bulalakaw laban sa mga masasamang tao at mga aswang. Isa pa para na rin may laban ka kung sakaling makaharap mo ang aswang na pumatay sa mga magulang mo. Alam ko na bata ka pa, pero naniniwala akong buo ang loob mo. Namamaalam na ho ba kayo, Manong? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na sobra mong tamlay at hindi ka na gumagamot. May hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Doon naman papunta ang lahat, Nok-Nok. At alam ko na darating ang araw na mawawala rin ako sa mundong ito. Hindi ko man alam kung kailan, pero mas mabuti nang maaga kong ibigay ang gusto kong ibigay sa iyo. Sana ay tandaan mo ang mga bilin ko at palagi mong piliin ang kabutihan. Maliwanag ba, Nok-Nok? Tumango naman ako kay Mang Gudo at naiiyak na niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit at kung ano ang nais niyang iparating. Gustong gusto ko siyang tanungin pero alam ko na hindi naman niya ako sasagutin. Kaya hinanda ko na lamang ang aking sarili sa mga panahong yon kung ano ang susunod na mangyayari. Gumamot pa kami ni Mang Gudo sa ilang mga tao na naingkanto o kaya naman ay inaswang. Hinanap din naming 2 ang aswang na pumatay sa mga magulang ko pero palagi kaming bigo. Isang gabi ay napansin ko na naghahanda si Mang Gudo ng kanyang mga gamit. Sinuot niya ang kanyang salakot at ang itak sa kanyang bewang. Iniwan ko ang pag-aayos ng mga kamoting kahoy sa basket at lumapit sa kanya. Napansin ko noon na hindi niya suot ang kanyang anting-anting. Manong, may lakad po ba tayo? Bakit hindi mo po ako sinabihan? Dito ka lang, iyo, may pupuntahan lang ako. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako kaagad. Dalhin mo po ang anting-anting niyo, Manong. Nakalimutan mo po bang isuot? Hindi na, iyo. Wala naman akong kalaban sa pupuntahan ko. Kaya ayos lang. Basta tandaan mo ang bilin ko, iyo. Huwag kang lalabas. Kahit na may mutya at anting-anting ka na, kailangan mo pa rin mag-ingat. Sige ho, Manong. Mag-iingat po kayo. Tinapik naman ako sa balikat ni Mang Gudo at initian ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nanindig ang mga balahibo ko nang makita siyang palabas ng bahay na walang ulo. Ilang beses ko siyang tinawag pero hindi naman ako nilingon ng matanda. Tuloy-tuloy siya at sinara pa ang pinto. Nanginig ang aking mga kalamnan at hindi mapakali sa aking kinatatayuan. Aligaga naman akong kinuha ang itak sa dingding at itinali yon sa aking bewang. Kinuha ko rin ang buntot pagi at saka mabilis akong pumunta sa harap ng altar at nagdasal. Panalangin ko noon na sana walang masamang mangyari kay Mang Gudo. Hinawakan ko ang anting-anting na nasa aking leeg at ang mutya. Bumuntong hininga ko bago ko lumabas at sundan si Mang Gudo. Pero pagkalabas ko ay hindi ko na siya nakita pa. Ilang beses ko siyang tinawag at nilibot na ang buong kagubatan pero hindi ko siya nakita. Tinahak ko naman ang daan papunta sa kabilang baryo. May narinig naman akong mumunting kaluskos sa paligid pero hindi ako doon nagpadala. Buo ang loob ko na hindi ako pababayaan ng Diyos at ng proteksyon na binigay sa akin ni Mang Gudo. Mahigpit ang pagkakahawak ng maliit kong kamay sa sulunoon na aking dala. Luminga-linga pa ako sa paligid at nagbabaka sakali na makita si Mang Gudo pero
hindi ko na siya nakita pa. Naisip ko naman noon na huminto at magpahinga. Nang makalipas ang ilang sandali, ay narinig ko ang isang sigaw na nagmumula sa kabilang gubat. Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Mang Gudo. Mabilis akong tumayo, saka tinakbo ang pinanggalingan ng boses. Ngunit pagkarating ko sa gubat na yon, ay natigilan ako sa aking nakita. Nakalutang si Mang Gudo sa ere habang sakal-sakal siya ng isang aswang. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Mang Gudo! Unti-unting lumingon sa akin ang aswang na yon. Nagbabaga ang mga mata nito habang nanlilisik. Matalas ang kanyang mga ngipin nang ngumiti siya. Nababalot ng balahibo ang kanyang buong katawan at tila magulong-magulo ang kanyang buhok. May buntot din ito. Kung ikukumpara ko ay para siyang isang taong aso. Binitawan niya si Mang Gudo, saka mabilis na sinakyan sa dibdib. Para naman akong nabato sa aking kinatatayuan nang bigla na lamang niyang ibaon ang kanyang mahabang kuko sa dibdib ng albularyo. Hindi! Mang Gudo! Tinakbo ko ang kinaroroonan nilang dalawa at mabilis kong sinipa ang aswang. Dahil sa tulong ng mutya ng bulalakaw ay malakas ang pagkakasipa ko sa kanya. Gulat na gulat ang aswang na napatitig sa akin. Napatingin siya sa aking suot na anting-anting at mutya ng bulalakaw. Nababasa ko sa mapupula niyang mga mata ang takot at kaba na nakatitig sa akin. Kinuha ko naman ang itak na nasa aking bewang. Galit na galit akong sinugod siya. Pero dito mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang malaking itim na baboy. Tumakbo siya sa pinakamadilim na parte ng gubat. Hahabulin ko pa sana siya nang marinig ko ang ungol ni Mang Gudo. Nilingon ko siya at agad na lumuhod. Inangat ko ang kanyang ulo at hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Umubo ng dugo si Mang Gudo at alam ko na sa mga sandaling yon na hindi na siya magtatagal pa. Hanggang doon na lamang siya. Ang biling ko sa iyo, iho. Ipagpatuloy mo ang paggamot sa mga nangangailangan ng tulong. Ikaw ang batang albularyo at alam kong kayang-kaya mo. Ipangako mo sa akin na palagi mong piliin ang kabutihan. Mag-iingat ka. Nok-nok. Huwag mo kong iwan, Manong. Kailangan kita. Ipaghihiganti pa natin ang pagkamatay ng mga magulang ko sa aswang na yon at sa ginawa niyong to sa'yo. Hindi ka po pwedeng mamatay. Ngumiti sa akin itong si Mang Gudo hanggang sa unti-unti na siyang pumikit. Umiling na lamang ako at sinubukan kong yugyugin ang kanyang katawan para siya ay gisingin. Pero kahit anong pagpukaw ko sa kanya ay hindi na siya nagising pa. Magbabayad ang aswang na yon, Manong. Hahanapin ko siya at papatayin. 3 araw lamang ang lamay ni Mang Gudo na tinagal niya saka nilibing na rin. Katuwang ko naman ang ilang mga kabaryo na natulungan niya sa mga sakit. Ilang araw din ang pagluluksa ko at hindi tumanggap ng mga nagpapagamot. Pero pagkatapos ng halos 1 linggo ay bumalik na rin ako at ipinagpatuloy ko na ang ipinamanang kakayanan sa akin ni Mang Gudo. Ipinangako ko sa aking sarili na ipagpapatuloy ko ang kanyang misyon, ang pagiging isang albularyo, at hahanapin ko ang aswang na pumatay sa kanya at sa mga magulang ko. Kaya halos araw-araw ay dumadayo ko sa mga baryo sa aming nayon. Nakaabang ako sa gubat o kaya naman sa mga tindahan para maghanap ng aswang.
Hanggang isang araw, nakatambay ako sa isang abandonadong kubo nang mapadaan ang isang lalaki, kilala bilang si Kultak. Noong napadaan siya sa aking harapan, ay naramdaman ko ang tila pag-init ng aking mutya. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Mang Gudo noon na kapag uminit daw ang mutya ko, ibig sabihin daw ay masama ang taong yon o kaya ay isang aswang. Kaya ng mga sandaling yon, alam ko na si Mang Kulkak ang aswang na siyang matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi ako nagpalata sa mga oras na yon at nagpanggap akong walang napansin, pero ramdam ko ang init na tingin na pinupukol niya sa akin. Nang makalagpas na siya ay sinundan ko siya ng titig. Gustong gusto ko na siyang paslangin nun, pero pinigilan ko ang aking sarili at pinakalma. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Naisip ko noon na kinakailangan ko munang paghandaan ang pagharap ko sa kanya. At sigurado ko na mapapatay ko siya at malaki ang tsansa ng pagkapanalo ko. Kaya ng araw na yon ay umuwi naman ako sa bahay namin ni Mang Gudo at dito nag-ensayo. Naglagay din ako ng mga ilang supot ng mga pangontra sa aswang, tulad ng asin, bawang at isang halaman na kinatatakutan nila. Hinasa ko rin ang itak na siyang ginamit ni Mang Gudo noong panlaban sa aswang. Hinanda ko rin ang buntot ng pagi. Dinasalan ko ang anting-anting at mutya. Bandang hapon ay nagambala ang aking pagdarasal nang marinig kong may tumatawag sa akin sa labas. Pagtingin ko ay si Doming ang sumalubong sa akin. Isa siya sa mga ginamot ko noong nabubuhay pa si Mang Gudo. 15 taong gulang na siya at matanda siya ng 2 taon sa akin. Nok, tulungan mo ako. Si nanay. Bakit, Doming? Ano ang nangyari sa nanay mo? Pumasok ka muna. Ihahanda ko muna ang mga gamit ko. Bigla na lang siyang nawalan ng malay kanina. Pagkatapos ng magising ay nagwawala na siya. Para siyang sinasaniban ng kung ano. Di namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya kailangan namin ng tulong mo, Nok. Sige, tara na. At baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Pinagpasalamat ko na malapit lang ang bahay nila Doming at hindi kami natagalan sa pagtakbo at lakad. Pagkarating ko sa kanilang bahay ay narinig ko ang malakas na sigaw ng nanay ni Doming. Pinagtutulungan siyang pigilan ng mga kapatid at tatay ni Doming. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko rin ang pag-init ng aking mutya. Nakaramdam din ako ng kakaibang presensya mula sa nanay ni Doming. Dito mabilis kong kinuha ang langis at kumukulong iwan. Itali niyo siya. Tapos umalis kayo dito at doon muna kayo sa labas. May nilalang sa kanyang sinapupunan at unti-unti siya nitong inaangkin. Niyanggaw siya ng isang aswang. Kung hindi agad maagapan ng nanay mo, baka tuluyan na siyang maging aswang. Sige. Pero Nok, iligtas mo ang nanay namin. Gagawin ko ang makakaya ko, Doming. Tinali nila ang kanilang ina at pagkatapos ay lumabas sila ng bahay. Sinara ko ang pinto at dito hinarap ang nanay ni Doming. Nagpupumiglas pa ito at waring galit na galit. Parang gustong gusto niyang makawala at kumain ng preskong karne ng tao. Kinuha ko naman ang agwa bendita sa aking bayong at mabilis kong isinabo yon kay Aling Elsa. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at tila nasasaktan ng labis. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at nag-usal ako ng isang dasal. Kumuha rin ako ng isang halaman at hinampas yun sa buo niyang katawan. Paulit-ulit kong dinasal ang isang Latin na tinuro sa akin ni Mang Gudo. Pinagpawisan ako ng malagkit at ramdam ko
ang lakas ng mutya na aking ginagamit para sa panggagamot. Hindi naman ako tumigil kahit na nagwawala na si Aling Elsa. Nanlalaban ang nilalang sa kanyang katawan at gustong-gusto ko nitong saktan. Tumayo naman ako sa harapan ni Aling Elsa at inilagay ko ang aking hinlalaki sa kanyang noo. Pumikit naman ako at nagdasal. Dito ay napasigaw ang babae na tila siya ay nasasaktan. Ipinagpatuloy ko pa ang aking pagdarasal hanggang sa sumuka siya ng maitim na likido. Lumapit naman ako sa kanya. Saka nilagay ko muli ang aking hinlalaki sa kanyang noo. At sa mga sandaling yon, wala na akong nararamdaman na masamang enerhiya. Maya-maya pa ay bigla na lamang nawala ng malay si Aling Elsa. Tinawag ko si Doming para magpatulong na buhatin si Aling Elsa sa kwarto nito para naman makapagpahinga. Palagi niyo siyang pagdasalin at lakasan niya ang paniniwala niya sa Diyos. Saka iwasan niyo ang pagtanggap ng pagkain mula sa hindi ninyo kakilala para maiwasan ninyo ang ganitong pangyayari. Obserbahan niyo ang kalagayan ni Aling Elsa. Maayos na siya, pero kung sakaling may makita kayong kakaiba sa kanya, sabihan niyo kaagad ako. Maraming salamat talaga, Noknok. Tatandaan namin yung bilin mo. Pagkatapos kong tingnan si Aling Elsa at nang masiguro na ayos na siya, ay umalis na ako. Nagpaalam na ako kay Doming at muling nagbilin sa kanilang lahat. Pagkababa ko sa kanilang bahay, ay natanaw ko sa hindi kalayuan si Mang Kultak. Nagkukubli siya sa isang puno ng nara at nakasilip roon. Nagtagpo naman ang aming paningin na dalawa. Ngumiti siya sa akin bago tumalikod at naglakad papalayo. Naramdaman ko muli ang pag-init ng aking mutya. Malakas ang kutob ko na siya ang nangyanggaw kay Aling Elsa at siya ang nagkakalat ng kasamaan sa aming nayon. Agad naman akong umuwi ng bahay ng hapong yon at tinihanda ko ang mga gamit na hinanda ko na kanina. Malakas ang kutob ko na lulusubin niya ako ng gabing yon. Kaya naman nagsabit ako ng mga pangontra sa aswang sa bawat sulok ng bahay. Dinasalan ko palalo ang aking mutya upang mas malakas. Pagsapit ng kadiliman ay hindi na ako mapakali. Bawat kaluskos na aking naririnig sa labas ay nagiging handa ako. Panay din ang silip ko sa labas para pagmasdan ang buong paligid. Bilog na bilog ang buwan at napakaliwanag nito. Sinabi naman sa akin ni Mang Gudo na nagiging malakas daw ang mga aswang kapag kabilugan ng buwan. Kaya naman hindi ko maiwasan ang kabahan ng mga sandaling yon. Pero pinakalma ko ang aking sarili at pinanatiling buo ang aking loob. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig ko ang malalakas na kalabog sa ibabaw ng bubong ng bahay. Hinawakan ko ang puluhan ng itak, saka binunot yon. Sunod kong narinig ay ang alulong ng isang aso at ang huni ng baboy. Parang umiikot-ikot ang mga ito sa labas ng bahay. Kumakaluskos din na wari bang tinatakot nila ako. Alam ko naman na bata pa ako noon at madaling matakot at matalo. Pero sa mga panahong yon, buo na ang loob ko. Tinuruan ako ni Mang Gudo kung papaano makipaglaban at buuin ang loob oras na makipaglaban ako sa mga aswang. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa mutya na binigay niya sa akin. Kaya konting kabalang ang aking naramdaman para sa aking kaligtasan ng gabing yon. Buong tapang naman akong lumabas ng bahay at dito tumungo sa malawak na bakuran. Maliwanag ang liwanag ng buwan
kaya kitang-kita ko ang buong paligid. Naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likuran. Kaya nang lumingon ako, ay hindi ako nagkamali. Naroon si Mang Kultak at ang isang lalaki na mukhang anak niya. Nakangiti sila sa akin habang nakatitig ng masama. Ang bata-bata mo pa, pero ang tapang mo na kung umasta. Ikaw ba ang pinagmamalaki sa akin ni Gudo? Napapatay sa akin? Mukha yata nauntog ang ulo nun. Ano ang pinagyayabang mo ang anting-anting at mutya mong suot? Huwag mong iinsultuhin si Mang Gudo. Magbabayad ka sa pagpatay sa mga magulang ko at sa kanya. Talaga ba? Sa liit mong yan? Sa tingin mo matatalo mo kami ng anak ko? Wala sa edad o sa liit ang kakayahan. Mang Kultak, kung alam ko lang na ikaw pala ang aswang na nagkakalat ng lagim sa nayo natin, sana noon pa ay naturuan ka na ng leksyon ni Mang Gudo. Ang galing mo rin magtago. Ganon talaga, Noknok. Hindi naman kami magpapahuli. Tama na ang satsat. Dahil alam mo ang sikreto namin, ay dapat ka nang patahimikin. Subukan mo, Mang Kultak. Dahil gusto ko na rin kayong dalawa ng anak mo na pagbayarin sa mga kasamaang nagawa ninyo. Tumawa ng malakas si Mang Kultak at ang anak niya. Tumingala sila sa buwan at kitang-kita ng mga mata ko kung papaano sila nagpalit ng anyo. Naging isang taong aso silang dalawa. Umalulong silang dalawa at wari bang natutuwa sa mga sandaling yon. Inaamin ko na gumapang ang kaba sa aking dibdib ng mga oras na yon at nakaramdam ng takot para sa aking kaligtasan. Pero agad kong winaglit yon sa aking isip at mas naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko na hindi niya hahayaan na manalo ang kasamaan. Hinanda ko ang aking sarili nang magsimula ng umatake ang dalawang aswang. Dito ay mabilis silang tumakbo. Mataas din ang kanilang paglundag. Naanimoy sinusundan lamang nila ang hangin. Napalunok ako ng ilang beses pero hindi ako nagpatalo roon. Inatake ako ni Mang Kultak. Sinakyan niya ako sa aking likuran. Pero mabilis din siyang umalis na waribang. Nasunog ang kanyang mga palad sa paghawak sa akin. Inis naman siyang napasuntok sa lupa habang nakatitig sa akin. Ngumiti ako ng malapad nang mapagtanto kong pinoprotektahan ako ng mutya ng bulalakaw. Wala na kayong takas, Mang Kultak. Ngayong gabi na to, matatapos ang paggawa nyo ng kasamaan. Hindi ako papayag na muli kayong magasik ng lagim sa buong nayon at sa ibang lugar. Sa pagkakataong iyon, ako naman ang sumugod sa kanilang dalawa. Mabilis silang kumilos at hindi ko sila maabot sa mga sandaling iyon. Huminto naman ako, saka pinikit ang aking mga mata. Nanalangin ako at humingi ng tulong sa aking mutya ng bulalakaw. Makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos ng aking pagdarasal, ay naramdaman ko ang kakaibang lakas na lumamon sa aking katawan. Nang handa na ako, ay saka ko ulit sinugod itong si Mang Kultak at ang kanyang anak. Lumaban sila sa akin. Pinagtulungan nila akong dalawa. Pinagkakalmot nila ako gamit ang kanilang mga mahabang kuko, pero hindi yun tumalab sa akin. Nakipagbuno ako sa kanilang dalawa. Pinagtulungan nila akong suntukin at sipain. At ganun din ang ginagawa ko sa kanilang dalawa. Hanggang sa kinuha ko ang supot ng bawang at asin sa aking bulsa at isinabo yon sa kanila. Hinugot ko rin ang buntot ng pagi at hinampas ito sa kanila. Rinig na rinig ko ang kanilang paghiyaw sa sobrang sakit. Nanlilisik ang mga mata nilang dalawa na tumingin sa akin. Sinipa naman ako ni Mang Kultak
dahilan upang tumilapon ako sa may kakauyan. Pagkatapos nun, ay sinakyan ako ng kanyang anak sa aking sikmura at nagpakawala ito ng magkasunod na suntok sa aking muka. Pakiramdam ko noon ay nawalan na ako ng ulirat dahil nahihilo na ako sa lakas ng kanyang suntok. Hindi naman ako nasusugatan pero nararamdaman ko naman ang epekto nun sa aking katawan. Kahit na nahihilo na ako, ay sinubukan kong hugutin ang itak na nakasabit noon sa aking bewang. Hinayaan ko na suntukin ako ng anak ni Mang Kultak upang makuha ang pagkakataon na yon. Napaslangin ito. Kaya noong abala na siya sa pagsuntok sa akin, dahil naman sa labis na galit ay agad kong ibinaon ang itak sa kanyang tagiliran. Dito nanlaki ang mga mata ng anak ni Mang Kultak habang nakatitig sa akin. Mas binaon ko pa ang itak sa kanyang tagiliran hanggang sa tumagos yun sa kabila. Sumuka siya ng dugo habang unti-unting natumba. Tinulak ko siya sa lupa at mabilis naman akong tumayo. Mang Kultak, tignan mo itong gagawin ko sa anak mo. Tignan mo kung paano rin mawalan ng mahal sa buhay. Natigilan si Mang Kultak sa pagsugod sa akin nang bigla kong hugutin ang itak mula sa katawan ng kanyang anak. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata nang saksakin ko muli ang kanyang anak sa dibdib ng mahabang itak. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang nakakakilabot niyang atungal. Nanghihina naman akong tumayo at dito hinarap siya. Ramdam ko rin ang galit niya sa mga sandaling yon dahil sa nanlilisik niyang mga mata. Muling tumingala sa langit si Mang Kultak. May mga binigkas siyang Latin na hindi ko maintindihan. Parang kumuha siya ng lakas mula sa buwan. Humaba ang kanyang dila at mga kuko sa kamay. Lumaki rin ng konti ang kanyang katawan at kitang-kita ko ang paglalaway niya ng marami na wari bang gusto niya na akong kainin nun. Ikaw naman ang papatayin kung bata ka. Gagawin kitang hapunan ngayong gabi. Hinanda ko na ang aking sarili nang magsimula na siyang tumakbo, papunta naman sa aking kinatatayuan. Hinanda ko noon ang hawak kong itak, maging ang buntot pagi. Akma ko na sana siyang hahampasin ng buntot ng pagi nang mabilis niya akong sinipa. Lumutang ang katawan ko sa ere at malayo ang kinabagsakan ko. Ramdam ko noon ang lakas ng pagkakatama ng aking likuran sa kahoy. Agad naman akong tumayo at dito hinarap siya. Mabilis namang maglaho ang sakit dahil sa tulong ng aking anting-anting. Hindi nagpaawat si Mang Kultak ng mga sandaling yon at wala ng direksyon ang mga atake niya sa akin. Siguro sa kanyang isipan ay ang matamaan ako ay ayos na at magkataon na mapaslang niya ako. Pero sa ganoong estilo ay pinapagod niya lamang ang kanyang sarili at inuubos ang kanyang lakas. Noong nagkaroon naman ako ng pagkakataon na masuntok siya sa kanyang sikmura ay ginawa ko. Halos lumuha ang mata niya nang maramdaman ang lakas ng aking suntok. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para saksakin ito ng itak. Gigil na gigil ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko rin maiwasan ang maiyak dahil sa wakas ay nawala na rin ang mabigat na dinaramdam ko sa aking dibdib. Unti-unting lumuhod sa harap ko si Mang Kultak. Nang unti-unti rin siyang nagpalit ng kanyang anyo sa tao. Sinubukan niya pa akong kalmutin at abutin ang aking leeg. Pero lumayo naman ako. Ni hindi ko naramdaman ang awa nun habang nakatitig sa kanya na naghihingalo.
Hinugot ko ang itak sa kanyang tiyan at muli siyang sinaksak. Siniguro ko na hindi na siya mabubuhay pa at makapangbibiktima ng iba. Nang hindi na siya humihinga, ay hinugot ko ang itak at tumingala naman ako sa langit. Napaluhod naman ako at sinigaw ang pangalan nila nanay at tatay at Manggudo. Kinabukasan ay bumalik naman ako sa lugar kung saan ko pinaslang. Sila Mang Kultak at ang kanyang anak. Pero hindi ko na nakita ang kanilang katawan. Hindi ko may paliwanag ang bagay na yun kung papaano nangyari. Pero alam ko na magiging payapa na ang aming baryo. Naging palaisipan din sa mga tao sa aming nayon sa pagkawala nila Mang Kultak at ng kanyang anak. Pero walang makapagsasabi kung ano ang tunay na nangyari. Itinago ko rin sa aking sarili ang tungkol sa bagay na yon para na rin protektahan ang kakayanan ko at ang nangyari sa mga magulang ko at kay Manggudo. Sa kabila ng mga nangyari, ipagpapatuloy ko ang aking misyon at pinangako kay Manggudo. Ipinagpatuloy ko ang aking pagiging albularyo sa bata kong edad. Marami akong natulungan sa bayan ng Capiz. Patuloy rin ang aking paghahanap sa mga aswang nun para turuan sila ng leksyon at pagbantaan na wag nang magasik ng lagim. Marami rin akong napapagaling noon kalakbay at natutulungan na tao hanggang sa aking paglaki. Pero hindi pa rin nawawala noon ang bansag nila sa akin bilang batang albularyo ng Capiz. Naging kilala ko sa panahon ko. Pero nang lumipas ang mga panahon, unti-unti na ring nakalimutan ng mga kababayan ko ang tungkol sa akin. Sa ngayon ay namumuhay na lamang ako ng simple sa isang liblib na baryo ng Capiz, kasama ang aking mga pamilya. Hindi na rin ako gumagamot sapagkat tinalikuran ko na ang pagiging albularyo. Pero paminsan-minsan ay tahimik naman akong tumutulong sa aking mga kabaryo na walang hinihinging kapalit. Sa karanasan ko na yon, masasabi kong pinagtibay ako nito at binuo ang aking pagkatao. At yon ang hindi ko makakalimutan, na minsan ay naging isa kong albularyo sa bata kong edad at nakatulong sa aking kapwa. Ito rin ang nagbigay sa akin ng aral na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nakabase sa kakayanan nito at sa edad, kundi sa kabutihan ng loob at sa kagustuhan na makatulong sa kapwa. Wakas.